Akala nila hindi marunong makipaglaban ang lalaking to, pero lingid sa kaalaman ng iba, siya pala ay marunong sa mixed martial arts. Dahil dati siyang tinuruan ng tatay niya kung paano makipaglaban at ipagtanggol ang sarili. Ang tatay pala niya ay dating fighter. Ito pala ang istorya na pinamagatang The Delivery Rider. Siya pala si Santos na may autism. Pero hindi ito hadlang sa kanyang trabaho, kilala siya bilang isang mabait, mapagmahal at mapagtuon pansin sa mga bagay-bagay sa paligid niya. Sa kabila ng lahat, mayroon siyang pamilyang mapagmahal at tanggap kung ano man siya, habang sabay-sabay silang kumain. May gustong sabihin si Michelle at ipagtapat kay Santos na aalis na sila ni Meru pagkatapos ng New Year. At biglang nalungot si Santos at napaiyak. Kinabukasan humiling si Santos at nagpaalam kay Michelle na kung pwede bang isasama niya si Meru para mamasyal at kumain ng ice cream. Ngunit di pumayag si Michelle, kaya nalungkot na naman ulit si Santos. Ngunit pag-alis ni Santos upang mag-deliver, ay biglang sumipot si Meru at nagulat si Santos dahil inaabangan na pala siya ng bata upang sila ay makamapasyal. Dahil ito na ang huling araw nila dito sa Pilipinas bago pumunta ng New York. At sa wakas natupad din ang kanilang mga kahilingan, pumasok sila sa establishmento na time zone. Dito sila masayang naglalaro ng kahit ano, sinulit nila ang kunting oras na para bang wala ng bukas. Pagkatapos nilang maglaro ay, biglang nalungot na naman si Santos dahil maaalala niya ang bawat sandali na makakasama niya si Meru. Habang sila ay nagkukulitan ay biglang natap ni Meru ang delivery accepted button sa FE ni Santos. Kaya nagpa siya silang mag-deliver sa isang lugar na tahimik, maraming layang dahon na tila isang abandonadong hospital at biglan lang may isang lalaki at hinarang sila.